Tulonges na naman. Pero teka, hindi ito ordinaryong kwento ng pangungutong. Atat na atat kayo, kakasweldo lang nung akis. Ang mas malala dito, empleyado mismo ng gobyerno ng Maynila ang gumawa. Suot pa ang uniforme, hawak ang kapangyarihan, pero ginagamit sa pananamantala. People nowadays, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob at masabi sa atin ang pang-aabuso sa kanila. Sa video na ito, mapapanood natin si Mayor Isko na tila'y dismayado at diretsahang pinangalanan at sinibak ang dalawang traffic enforcer na nangikil sa isang truck driver sa Maynila. May video, may ebidensya at may aksyon agad. Kaya tara, sabay nating panoorin at himayin kung bakit mahalagang pag-usapan ang isyong ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa pangongotong. Ito ay tungkol sa tiwala, disiplina at pakikipagtulungan ng mga tao natin sa gobyerno para mas mapaganda pa ang lungsod ng Maynila. Ito naman, may isang concerned citizen, I think vlogger, inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin na nagtayo ng toll gate. Sarili nilang kumpanya, may toll gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan o kinokotongan yung isang truck driver sa may Grabe lakas ng loob nila. About 6 a.m. today, I requested the Director Dennis Biahe to call the attention of these two enforcers. Grabe, mga kababayan, hindi na lang simpleng pangungotong, parang ginawang negosyo ang kalsada. May sarili ng toll gate at yung truck driver ang napagtripan. Ang tanong, ilang beses na kaya nilang ginawa to? Ilan pa ang nabiktima na hindi natin alam? Buti na lang may concerned citizen na hindi natakot at naaktuhan daw talaga sa video. Nandito sa harapan natin, itong dalawang Tulonges na to, nangongotong ng mga enforcer kasi dinidisiplina ko na kalsada, nililinis natin. Dapat kami rin naglilinis, kami rin sa side namin. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. Huli. Kung baras ang pag-uusapan, malinaw ang paglabag. Ayon sa Article 210 ng Revised Penal Code, ang public officer na tumatanggap ng pera para sa pabor o aksyon ay maaaring kasuhan ng direct bribery. Bukod pa diyan, pasok din yan sa grave misconduct, isa sa mga pinakamatitinding administrative offense sa ilalim ng civil service law. At dahil empleyado sila ng lungsod, pwede ring maharap sa kasong kriminal at administrative complaint. Doon sa biktima, ito naman po para tuluyang magtino lahat. Doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint. Criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamahalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. Good job, Yorme. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon ng magsyota. Pwede magpatawad. Alam mo, ibang level na to. Imbes na i-cover up, si Mayor pa mismo ang humihimok sa biktima na magsampa ng kaso. At yan ang dapat. Hindi lang tanggal, kundi dapat may accountability. Dahil kung hindi sila panagutin, lilipat lang sila ng ibang lugar at uulit ng modus. Kaya saludo ako dito. Hindi lang papogi sa camera, kundi may konkretong aksyon. Ganito rin ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol dito.
Binigyan na ng hanap buhay, di pa nakontento, tulonggis talaga. Tama lang yan sa kanila kasi hindi makontento, sinasahuran naman ng maayos ng gobyerno. Mayor, dapat ikulong yan para hindi pa marisan ng mga kasamahan niya. Marami pa yan, Yorme. Yung akala mo LTO kung umasta, pati ORCR hihingiin. Kaso nga lang, ilang beses na rin tayong nakakita ng ganito, sita, tanggal, presscon, tapos balik uli. Kaya ang tanong, sustainable ba ang one-strike policy? Umaabot ba talaga sa korte o natatapos sa publicity? Ang kailangan natin hindi lang matunog na aksyon kundi matagalang reforma. Dahil nagdidisiplina kami sa taong bayan, tapos sarili namin hindi namin madisiplina. Hindi naman fair yun sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal ng opisyal ng direktor ng MTPB. People nowadays, ang taong bayan ay nagising na. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado na mamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Ang linaw ng punto ni Mayor, paano tayo magkakaroon ng disiplina sa kalsada kung mismong mga enforcer ay walang disiplina at hindi ito maliit na bagay. Ito ay pag-aabuso ng kapangyarihan. Dapat ang uniforme ay simbolo ng serbisyo, hindi pangingikil. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakaraos tayo. May bonus pa yung mga yan eh. Sa totoo lang. In-implement ko yan nung unang termino ko eh. Yung commission nila eh. They get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa netizen, thank you very much sa iyo sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamahalang lungsod. Hindi lahat ng enforcer ay masama. Marami diyan nagtatrabaho ng marangal kahit ulan o init. Pero dahil sa mga tulad nitong tulongges, nababahira ng buong organisasyon. Kaya sana, internal cleansing din, regular evaluation, body cams, at mas mahigpit na supervision. Dito, wala tayong human rights issue sa enforcer kasi sila ang nang-aabuso. Pero kahit ganon, may karapatan pa rin sila sa due process. Tama ang ginawa, tinanggal, pero dapat sinampahan din ng kaso para may record, may leksyon, at may hustisya. And sa ating mamamayan naman, sa lungsod ng Maynila, ako po ay humingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensyaan nyo na kami, hindi namin maibigay sa inyo ang perpektong gobyerno. Hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandalan ninyo 24 oras. Isa lang ang masasabi ko, kapag gobyerno na mismo ang nagpapakita ng malasakit, dapat suportahan natin. Pero responsibilidad din nating mga mamamayan na magbantay. Kung may nakikita kayong pang-aabuso, i-video nyo, i-report nyo. Kasi kung tahimik tayo, baka tayo rin ang susunod na mabiktima. Huwag na tayong papayag sa culture ng paglalagay sa mga traffic enforcer para lang makalusot sa ating violation. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang video. Comment din kayo sa baba. Sa tingin niyo, sapat na ba ang parusa sa dalawang enforcer? Salamat mga kabayan sa pakikinig. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na nagsasabing dapat alam mo to.